Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hindi na umabot pa sa ospital ang isang truck driver sa Northern Samar matapos nitong tumalon at magtangkang tumakas mula sa nagkaaberya at minamaneho nitong 10-wheeler truck. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasawi ang driver ng 10-wheeler truck dito sa probinsya matapos ang aksidentang minamanihong truck sa mataas na bahagi ng kalsada sa Sitio Ginpandayan, Barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar kahapon, banda alas 10 ng umaga. Ayon sa report ng MDRRM o Mapanas, ang biktima kinilala na si Noel Patilan at kinumpirma na nasabing opisina ng MDRMO ang pagkasawi nito. Residente ng Barangay Kaligang, Bayan ng Katarman, 46 na taong gulang. Sa investigasyon naman ng Mapanas Municipal Police Station mula sa bayan ng Lapinig ang truck papunta sa bayan ng Palapag sa 2nd District ng Northern Samar at pagdating sa nasabing lugar kung saan mataas na bahagi ang nasabing kalsada, nagkaaberya ang makina o matras ang nasabing sasakyan. Nataranta naman at nabahala ang nasabing driver kung kaya tumalon ito palabas ng truck. Ngunit sa kanyang pagtalon ay tumama ito sa isang simento at nagtamo ng sugat sa kanyang katawan. Kinumpirma ng MDRMO na biyahe pa lang papunta sa ospital ay binawian na ito ng buhay. Samantala, kasalukuyang naroon pa rin sa lugar ng sasakyan kung saan naganap ang nasabing aksidente. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 43 anyos na ginanghuli sa bypass operation ng PNP, higit 80,000 pisong halaga ng shabu kumpiskado sa Urdaneta City, Pangasinan. Kalabusong isang ginang na 43 anyos na residente ng Barangay Makalung, Urdaneta City matapos itong maaresto sa bypass operation ng PNP. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Ville, alas 7 ng gabi nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit sa Barangay San Vicente sa syudad, kung saan isa sa mga pulis ang nagkunyaring bayar at binentahan ng suspek ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hiniinalang shabu na tumitimbang ng 12 gramo na may street drug price na 81,600 pesos at tagad itong inaresto. Kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng suspek na nasa kustudiya ng Urdaneta City Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Baguio City. Tagumpay na nakumpiska ng mga operatiba ng Baguio City Police at TDEA ang humigit kumulang 8 gramo ng hinihinalang shabu mula sa isang babaeng target sa isinilbing search warrant. Maliban kay alias Tintin, 26 anyos na punteriya ng search warrant, kasamang natimbog ang isang 40 anyos na lalaki na kasama ng suspect ng ipatupad ng mga otoridad ang search warrant sa isang bahay sa Barangay San Antonio Village, Baguio City. Batay sa report ng pulisya, humigit kumulang sa 54,400 pesos na halaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa paghulugog nila sa bahay kung saan natiklo mga suspect kagabi. Bukod sa shabu, nakumpiska rin ng mga operating units ang mga non-drug evidences. Ang mga suspect ay nasa custody ng City Drug Enforcement Unit ng Baguio City Police Office at sasampahan sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Opisyal nang tinanggap ng Bataan Peninsula State University BPSU ang 20 person deprived of liberty PDL, 15 lalaki at 5 babae mula sa Bataan District Jail matapos nilang matagumpay na makapasa sa entrance examination noong Hulyo 2 sa ilalim ng College Education Behind Bars program ng Health Beyond Bars sa pangunguna ni BPSU President Dr. Ruby B. Santos Matibag na isa katuparan ang enrollment ng mga PDL sa tulong ng Admission and Testing Center at Management Information Services Office. Isinagawa rin ang orientasyon para sa mga bagong estudyanteng peninsulares ni na Professor Mian Rose Malabanan at Professor Maria Eleanor Soriano. Dumalo rin sa aktibidad si Professor Monica B. Tanchatco Hipolito, pangalawang Pangulo para sa Research Extension
and technology transfer bilang suporta sa layuning mabigyan ng panibagong pag-asa at edukasyon ang mga PDL para sa kanilang rehabilitasyon at pagbabagong buhay. Para sa MBC TV Network News RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.